ika-43 kabanata. Mabilis na hinawakan ni Luke ang bawat hayop na umatake sa kanya mula sa iba't ibang direksyon. Gamit nga ang kanyang abilidad ay hindi na niya binigyan ng pagkakataon ng mga itong matamaan siya. Ginamit niya ang usok na dulot ng singaw na nagmumula sa kanyang katawan upang hindi siya makita ng mga ito. Kasabay rin noon ay ang mabilis niyang pagtakbo at isang taong tigre ang nakasalubong niya bigla na mabilis din niyang tinalunan at pagkatapos ay binigyan niya ito ng isang nagiinit at umuusok na suntok. Hindi ako dapat magpatalo sa mga ito, sabi ni Luke sa sarili nang lumapag siya sa lupa at dito'y naramdaman niya ang paghawan ng kanyang mga usok dahil sa mga ibon na lumilipad sa kanyang itaas. Gamit ang mga pakpak ng mga ito, isang malakas na hangin ang kanilang pinakawalan upang alisin ang pambulag niyang depensa. Dahil dito kaya tumambad sa kanila ang binatang si Luke na kasalukuyang nagliliwanag ang asul na aura habang ang katawan ay umuusok dahil sa steam nito. Mahirap siyang lapitan, masyadong mainit ang paligid dahil sa kanya. Wika ng isang taong lobo na kasalukuyan ng tumatagaktak ang pawis dahil sa kakaibang init na nararamdaman nila sa kanilang paligid. Ganoon nga rin ang nararamdaman ng ilang hayop na kasama rin itong pinapalibutan ang binatang may blonde na buhok. Huminga naman ng malalim si Luke at bahagyang inialalay ang kanyang mga tuhod. Kung kanina ay siya ang sinusugod, ngayon ay siya naman daw ang aatake. Nagdilim ang kanyang paningin at kasabay noon ay isang pagngisi ang dahan-dahang namutawi sa kanyang mga labi. Naglaho siya at dito'y lumitaw siya bigla sa harapan ng isang taong lobo na bigla namang nainitan dahil sa inilalabas na steam ng kanyang katawan. Ikinuyom agad ng binata ang kanyang kamao at pagkatapos ay buong lakas niya itong sinikmuraan. Napabuga naman ng dugo ang pawisang hayop at matapos iyon ay mabilis itong hinawakan ng binata sa pag-aakalang makakaisa pa siya rito. Ngunit sa pagdampi ng kanyang mga pala dito ay siyang paghiyaw naman niya ng malakas dahil sa init na naramdaman niya mula rito. Ang ilan sa mga hayop ay napaatras nang makita iyon, habang si Luke pinabagsak na ang isang iyon sa loob ng maikling panahon. Kasabay rin noon ay ang kanyang pagharap sa kasunod nitong hayop. Isang hakbang patungo rito ang ipinakita ng binata at nagiinit na suntok ang ibinigay niya rito dahilan upang malapnos ang parteng tinamaan nito dahil sa init. Hindi ko na hahayaang maulit ang nangyari kanina. Hindi ko na rin hahayaang mahigitan mo pa ako, Freya. Wika ni Luke sa sarili habang napatingin sa malayo. Naroon nga ang kanyang pinsang kasalukuyang nakikipagpalitan ng lumiliyab na mga suntok sa mga kinakalaban nito. Ikinuyom ni Luke ang kanyang kamao at pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang steam upang makatalo ng mas mataas sa normal. Dito'y sinugod niya ang mga nagliliparang ibon sa kanyang itaas. Nagliwanag lalo ang kanyang aura at dito'y pinakawalan niya ang isang napakainit na singaw na nagpalapnos sa mga nasa paligid niyang mga taong ibon. Ang init, bilalas na mga ito na sinubukan pang tumakas ngunit mabilis itong sinugod ni Luke. Gamit ang pinagsamang aura at singaw mula sa kanyang mga paa, bigla siyang lumipad sa ere gamit ito. Buo na isang malakas na sipa pa ibaba ang ibinigay niya sa bawat isang ibon na nagpumilit tumakas. Dahil sa kanyang ability ay nagawa niyang makakilos ng mabilis kahit siya ay nasa ere. Pagbagsak ni Luke sa lupa ay siya ring pagkatuyo ng mga damo at ilang maliit na halaman sa kinatatayuan niya. Ang mga hayop na kanyang pinabagsak ay makikitang tila niluluto ng buhay dahil sa init na pinapalabas ng kanyang katawan. Ang mga hayop tuloy rito ay nagsilayuan mula sa kanya habang siya naman ay nakangising pinagmamasdan ang mga ito. Ang kanyang blue aura ay patuloy sa pagkawala at ito'y may pagliyab na tila apoy habang pinapalibutan ang kanyang katawan. Mula sa likuran ay nakaramdam siya ng isang napakabilis na pag-atake. Naramdaman niya iyon dahil sa nakakalat na singaw sa paligid at sa pagharap niya rito ay isang mabahong lobo ang kanyang nakita. Kakagatin sana siya nito ngunit hindi ko nahahayaang maulit ang nangyari kanina. Sambit niya at mabilis niyang iniiwas ang kanyang balikat at kasabay noon ay ang pagtama ng isang mainit na kanang suntok papunta sa ibaba ng bibig ng hayop na ito.
Isang mainit at nagliliwanag na pataas na suntok ang ibinigay ni Luke dito. Sa pagtama ng kanyang suntok na iyon ay siya namang biglaang pagsasara ng bibig ng lobo. Nakagat nito ang sariling dila at ang matitilos na mga ngipin ay nagkabasag-basag. Kasama na rin ang init ay nabalot ang katawan nito ng usok. Tila niluto ito ng buhay habang nasa tabi ni Luke ng mga oras na iyon. Tumalsik pa itaas ang biglaang umataking lobo kay Luke at isang mainit na hangin din ang kumawala mula sa kinatatayuan ng binatang ito. Pagkatapos ay pinagpagan niya ang kanyang balikat dahil kumpara sa una niyang engkwentro laban sa ilang hayop, sa pagkakataong ito ay pinaghandaan na niya ito. Palagi niyang hinahangad na magkaroon ng apoy na kapangyarihan tulad ng mga anak ng kanyang tiyuhing si Kuro. Ang kanyang inangang kapatid nito ay apoy rin ang kapangyarihan, ngunit sa kasamaang palad ay hindi niya ito namana. Patuloy rin ang paghanga niya sa mga anak ni Sir Kuro hanggang sa makilala na niya ang anak na babae nitong si Freya. Nagulat siya dahil nagtataglay ito ng asul na apoy. Hindi niya bigla matanggap iyon dahil karamihan ng mga nagtataglay ng apoy ay mga lalaki. Karamihan din sa mga lalaki sa angkan nila ay may malalakas na uri ng apoy at ang magkaroon ng asul na apoy ay isang pangarap para sa mga Manchester. Isang babae ang may taglay ng asul na apoy. Mukhang hindi na si Helio ang magiging tagapagmana ni Kuro. Pero wala pang babaeng nagtataglay ng asul na apoy. Isa pa, ang mga babae ay mas mahina ang katawan kumpara sa ating mga lalaki. Kaya paano niya makakayanan ang isang apoy na tulad nito? Kagaya ng karamihan ng mga kamag-anak ng mga Manchester, hindi rin matanggap ni Luke na si Freya ay mayroong asul na apoy. Ibig sabihin, ang hinahangaan niyang si Helio ay maiit sa puwera na lamang sapagkat may nakakuha na ng pinakamainit na apoy. Isa sa mga rason kung bakit nagpapalakas si Luke kahit wala siyang apoy na kapangyarihan ay upang mapansin ni Helio. At ang isa pa niyang rason, hindi ko alam kung bakit sa tuwing makikita kita ay parang pakiramdam ko ay mas malakas ka pa rin sa akin. Isa ka lang babae, sabi ni Luke sa kanyang sarili habang nakikita si Freya na nangingibabaw sa pakikipaglaban sa kanilang magpipinsan. Dito nga sa paaralan ay ganoon din. Hindi niya matanggap na sa kabila ng pagpapalakas niya ay mas nahihigitan pa rin siya nito. Kumpara sa kuya nitong si Helio ay ang pagkilala. Para naman kay Freya, nagpapalakas siya upang higitan ito. Kahit iligtas mo ako at kahit mapatunayan mong mas malakas ka sa akin, hindi ko matatanggap na ikaw ang magmamana ng pwesto ni Sir Kuro at hindi si Helio na halatang mas malakas pa sa iyo. Wala ang kahirap-hirap na sinunog ni Freya ang bawat isa sa mga hayop na umatake sa kanya. Sa tulong din ng kanyang summon ay nadagdagan din ito ang mga tinalo niyang mga hindi kalakasang mga hayop. Gamit din ang kanyang kapangyarihan, ni isa sa mga ito ay hindi siya magawang matamaan dahil sa apoy niyang depensang may malawak na sakop mula sa kanyang kinatatayuan. Isa pa, dahil sa lakas ni Freya matapos magtaglay ng green aura ay mas tumaas ang kumpiyansa niya sa pakikipaglaban. Hindi ako titigil kung kinakailangang mag-upgrade ang kulay ng aura ko dahil sa paulit-ulit na laban ay hindi ako mapapagod na gawin ito. Bulalas niya sa kanyang sarili at buong lakas niyang sinuntok sa mukha ang isang taong ibon na dadagitin sana siya pa itaas. Pagkalapag niya ay nakita naman niya ang paglapit sa kanya ng isang dambuhalang taong elepante. Niyayanig nito ang buong lugar at gamit ang mahabang nguso nito, hinampas siya nito gamit iyon. Ngumisi naman si Freya na mabilis na tumalon pa itaas. Pinagmas na niya ang mukha ng elepante at dito'y bumuo siya ng malaking bola ng asul niyang apoy gamit ang dalawa niyang mga kamay. Kumawala ang kanyang aura at mabilis na inikutan iyon. Tingnan ko lang kung hindi ka matusta rito, sambit ni Freya at ang malakas at paikot na hangin ay kumawala mula roon. Habang siya ay nasa ere, buong lakas niya itong ibinato patungo sa mukha ng malaking elepanteng iyon. Dragon, Blue Flame, sigaw ni Freya at sa pagtapo ng bola ng apoy ay humulma ito at naging isang dragon na gumagalaw-galaw sandali. Ibinuka nito ang nagliliyab nitong bibig at pagkatapos ay sinalpok ang walang depensang ulo ng hayop na iyon. Kumawala ang napakalakas na pagsabog na nagpalayo mula sa mga hayop na nakapaligid sa kanya. Kasabay rin noon ay ang labis na pagliwanag sa parting iyon ng gubat
dahil sa kanyang sumabog na asul na apoy. Sinabayan pa iyon ng malalakas na pagkawala ng hangin at sa paglapag ni Freya sa ibaba ay isang seryosong ngisi ang kanyang ipinakita sa mga hayop na pinagmamasdan siya matapos iyon. Iyon na ba ang pinakamalakas mong tira babaeng may asul na buhok? Nawala ang apoy at usok na bumabalot sa ulo ng elepante at dito'y lumitaw ang nagliliwanag nitong mapupulang mga mata. Ngumisi ito at bahagyang gumalaw. Pinayanig nito ang paligid at si Freya ay mabilis namang napagalaw. Inayos ng dalaga ang kanyang tayo dahil parang matutumba siya dahil sa pagyanig. Napakaliit mo para sa akin. Isa pa, napakalamig ng apoy mo. Hindi iyan tatalab sa makapal kong balat. Hindi ako basta-basta maaapektuhan ng mga ataking gaya ng ginawa mo. Wika ng elepante na ikinangisi ni Freya. Sinusubukan mo ako kung ganoon. Mahinang sambit ng dalaga at dito'y buong lakas siyang tumalon papunta sa itaas. Dumiretso siya sa harapan ng ulo ng kalaban at dito'y nagningas ang asul niyang apoy sa kanyang kanang kamao. Inikutan iyon ng berde niyang aura at pagkatapos ay binigyan niya ng isang malakas na suntok sa mukha ang kalaban. Isang napakabilis na pangyayari ang biglang naganap. Bago pa man makasuntok si Freya ay isang napakalakas na hampas ang tumama sa kanya habang siya ay nasa ere. Nilabanan iyon ng dalaga gamit ang kanyang lakas ngunit napakalaki at napakabilis ng ngusong humampas sa maliit niyang katawan. Sa lakas noon ay pinatalsik siya nito pa ibaba. Sa lakas din noon ay bumaon ang katawan niya sa lupa. Nagpintig nga ang pakiramdam ni Freya dahil doon. Pakiramdam niya ay nagkalasog-lasog ang kanyang buto sa katawan dahil doon. Hindi lang iyon bastang paghampas lamang. May taglay itong pambihirang lakas at pwersa na hindi pwedeng basta-basta hininuman. Palagay mo ba ay matatalo mo ako? Ako ang pinuno ng mga elepante at isa sa malalakas na alagad ng hari. Bulalas ang taong elepante na nakangisi habang pinagmamasdan ang dalagang kasalukuyang nakabulagta at namumuti ang mga mata. Nakikita rin sa bibig nito ang pagtulo ng laway at dugo nito. Matatalo ninyo karamihan ng hayop dito pero hindi kaming mga alagad ng hari. Sabi pa ng elepante at umatungal pa ito habang nakataas sa ere ang mahabang uso. Si Freya pinilit na nilabanan ang pagkawala ng kanyang malay ngunit dahil sa sakit hindi na niya magawang maigalaw ang kanyang katawan. Tila nabugbog siya dahil sa isang mabilis na ataking iyon. Hindi ito maganda. Pilit na sinambit ni Freya hanggang sa tuluyan ng pumikit ang mga mata nito. Kasabay nito ay ang pagkuha sa maliit niyang katawan ng taong elepante gamit ng nguso nito. Dito'y nilisan nito ang lugar ng pinaglalabanan upang dalhin ang katawan ng dalaga patungo sa hari. Kasama na rin sa pagkawala ng gunita ni Freya ay ang pagkawala rin ng samon niyang Flame Tiger. Ika-44 na kabanata. Pagsasanay. Ito lang ang bagay na nasa isip ni Beast. Kahit hindi nga niya alam kung paano niya mapapalabas ang kanyang aura, ay hindi naman siya nangangamba dahil mas nasanay siyang wala ito. Nananatiling ang kanyang pisikal na lakas at ang kanyang karanasang dulot ng araw-araw na pagsasanay niya ang kanyang kapangyarihan. Hindi ganoon kaliwanag sa kinatatayo ni Beast habang siya ay nakikipaglaban at ang liwanag na makikita sa pwesto niya ay dulot lamang ng ginagawa ng kanyang mga kasama. Kasama na rin dito ang maliwanag nitong mga aura. Ngunit hindi naman iyon naging hadlang para hindi siya makasabay sa kanyang mga kalaban. Mabilis na sinalag ni Beast ang sabay na suntok ng dalawang malalaking mga toro mula sa kanyang harapan. Sa lakas nga noon ay napaatras siya dahil dito. Ngunit nilabanan niya pa rin ito gamit ang kanyang lakas. Hindi nga maiwasang mabigla ng dalawang taong toro sa lakas na kanyang ipinakita. Kahit mas hamak na mas malaki sila kumpara rito, ay nagawa pa rin itong masabayan ang kanilang ginawa. Mas magiging malakas ako, sabi ni Beast sa sarili, at isang malakas at malaking hakbang ang kanyang ginawa. Ang kanyang mga muscle sa braso at bisig ay umumbok at ang ilang ugat niya sa katawan ay bahagyang lumabas. Itinodo niya ang kanyang lakas hanggang sa ang mga umatake sa kanya ay magawa niyang mapaatras at naging dahilan upang magulat ang mga ito rito. Paanong? Bulalas ng isa sa mga ito na agad na inialalay ang isa sa kanyang mga paa sa pamamagitan ng paghakbang pabalik.
Hindi niya tayo kaya. Sambit naman ng isa na biglang umusok ang ilong at mabilis na yumuko. Ang kanya mga paa ay inihakbang niya pauna at mabilis na sinundan ng isa pa. Nakaramdaman naman si Beast ng dagdag na pwersa mula sa kanyang mga kalabang nakikipagtagisan ng lakas sa kanya. Mula sa likuran, naramdaman din niya ang ilang mga taong hayop na tumatakbo patungo sa kanya. Alam niyang delikado siya lalo't bukas ang kanyang likod. Kaya naman, itinigil niya ang pakikipagbuno ng lakas sa dalawang taong toro. Agad siyang bumitaw dahilan upang magdagasa ang dalawang toro dahil sa pagkabigla ng kanilang pagpwersa. Pinayanig din noon ng paligid at ang mga ito ay napadapa. Si Beast naman, tumalo naman pa itaas. Dito ay mabilis nga siyang lumapag sa ulunan ng isa. Mabilis din niyang ikinuyom ang kanyang kanang kamao at pagkatapos noon, buong lakas niyang sinuntok ang kanyang tinatayo ang ulo ng kalaban niyang toro. Isang hindi kalakasang tunog ang narinig mula sa suntok na iyon ni Beast. Ang toro na kanyang sinuntok ay nakaramdam naman ng malakas sa pagkaalog sa bungo nito dahil sa kanyang ginawa at sa isang iglap ay nawalan agad ito ng malay hanggang sa ito'y tuluyan ang bumagsak padapa. Anong ginawa mo sa kapatid ko? Inis namang tanong ng kasama nito na kasalukuyang umuusok ang butas ng ilong. Makikita rin sa mga mata nito ang galit dahil sa nangyari. Wala namang emosyong pinagmasdan ito ni Beast na pasimpleng iginalaw-galaw ang kanyang kamao matapos sumuntok ng isang matigas na bagay. Wala siyang naramdamang sakit o pagkabali ng kanyang buto rito. Ito ang ipinagtataka niya noon pa sapagkat ni minsan ay hindi pa siya nakakaranas ng pagkabali sa kanyang katawan. Mga kamaong bakal, hindi pang karaniwan ng mga buto mo siguro Beast. Ani Speed sa kanya nang makita niya kung paano binasag ni Beast ang isang malaki at matigas na bato sa gubat noon. Oo nga, nasusugatan ka, pero ang mabalian ng buto ay hindi ko pa nakikitang naranasan mo. Masayang sabi ni Speed habang pinipitik-pitik ang kanyang kamao. Kakaiba nga ang tunog at tigas nito na naiiba sa kamao ng kanyang kaibigan. Wala kang aura, pero malakas ka at may hindi basta-bastang nasisirang mga buto. Parang ang lakas-lakas mo na Beast kahit wala kang kapangyarihan. Paano pa kaya kung mayroon ka? Naaalala bigla ni Beast ang mga sinasabi sa kanya ni Speed nang kasama niya ito noon sa gubat. Ito ang madalas nakakapansin ng kanyang mga pagbabago. Ito ang palaging nag-oobserba sa kung anong lakas mayroon siya. Kung wala ang kanyang kaibigang ito, hindi siya magkakaidiya sa antas ng kanyang pisikal na lakas. Kaya naman, malaki ang pasasalamat niya kay Speed at malaki ang utang na loob niya rito. Kung wala si Speed, hindi siya magkakaroon ng kumpiyansa sa taglay niyang lakas na mayroon siya ngayon. Nang mga oras na iyon, ang kapatid ng torong pinatulog niya ay nagsaanyong hayop muli. Malaki pa rin ito kumpara sa normal at kasalukuyang kumakaibot ang isa sa mga paa nito sa unahan ng lupa. Nakayuko rin ito at nakaamang sa direksyon ni Beast ang dalawang nakabaluktot at matilos na dalawang sungay. Umuusok rin ang ilong nito sa galit habang nakatingin sa nakatayong si Beast sa tabi ng nakabulagta niyang kapatid. Pagkatapos nga noon ay tumakbo ito patungo sa binata upang suwagin ito gamit ang mapaminsala niyang mga sungay. Nayanig kaagad ang paligid dahil sa pagtakbo ng toro. Ngunit sa kabila noon, ni hindi man lang makikitaan si Beast ng takot sa kanyang pwedeng kahinatnan dahil dito. Bagkus, ikinuyom niya ang kanyang kanang kamao at seryosong pinagmasdan ang malaking hayop na papalapit na sa kanya. Huminga ng malalim si Beast at bahagyang umatras upang bumuelo. Habang papalapit ang kalaban, ay tila nakakaramdam siya ng kung ano sa kanyang sarili. Sa kagustuhan niyang makita ang mangyayari sa gagawin niyang pagsuntok sa kalaban, bigla na lamang bumulwak sa kinatatayuan niya ang malakas na hangin. Kasabay rin noon ay ang biglang pagkawala ng kanyang silver aura na siyang nagpaliwanag sa kanyang harapan at sa kapaligiran. Napangisi agad si Beast nang mangyari iyon. Mas naramdaman niya na ang malakas na daloy ng kapangyarihan sa kanyang katawan. Mas naramdaman niya ang malakas na daloy ng kapangyarihan sa kanyang katawan. Ito muli ang masarap na pakiramdam na hinahanap niya. Ito ay ang pakiramdam na ang kanyang katawan ay nadadaluyan ng kanyang taglay na aura. Hindi niya alam kung paano niya ito napalabas muli, ngunit ang pagkakataong ito ang gagamitin niya upang talunin ang kahit sinong kalaban na magtatangkang pabagsakin siya. Pinagmasdan niya ang malaking toro na papalapit sa kanya.
at pagkatapos ay buong lakas niya itong sinalubong gamit ang kanyang kanang kamao. Isang mabilis na paghakbang pauna ang kanyang ginawa kasabay ng kanyang suntok na direktang tumama sa tapat ng hayop na iyon. Ang kanyang aura ay mabilis na umikot sa kanyang kamao at ang puwersa noon ay dumiretso papunta sa kalaban. Isang napakalakas na puwersa ang kumawala mula sa kamao ni Beast. Nagliwanag ang paligid at ang hangin mula roon ay agad na kumawala. Itinaas noon ang pulang buhok ni Beast at ang toro na kanyang tinamaan namatay matapos wasakin ng puwersang iyon ang kabuuan ng katawan nito. Kumpara sa mga naunang atake ni Beast na lumikha ng mahabang hukay, iba ang nangyari sa pagkakataong ito. Tanging ang kinatatayuan ng kalaban ang napinsala at matapos iyon, isa-isang nagbagsakan ang mga nagkapira-pirasong bahagi nito. Ang mga hayop na nakasaksi roon napaatras na lang sapagkat isang panganib ang kanilang naramdaman mula sa binatang iyon. Seryosong pinagmasdan ni Beast ang kanyang kanang kamao na kasalukuyang umuusok. Ibinukas niya iyon at iginalaw-galaw ng marahan. Parang walang nangyari at pakiramdam niya ay wala lang ang suntok na iyon sa kanya. Pasimple rin siyang napatingin sa paligid at ang mga hayop na nakapalibot sa kanya ay napansin niyang dahan-dahan na nilalayuan siya. Nakikita niyang natakot ang mga ito sa kanyang lakas na lalo niyang ikinaseryoso. Kailangan ko ng malakas na kalaban. Mahinang sambit ni Beast dahil hindi sapat ang torong kanyang pinabagsak upang malaman ang lakas na mayroon siya ngayon. Naghahanap siya ng isang kalabang malakas. Isang kalabang pwedeng maglalagay sa kanya sa bingit ng kamatayan. Mula sa malayo, isang halakhak ang kanyang biglang narinig. Doon na isang taong toro ang biglang lumabas. Iba ang kulay ng balat nito kumpara sa kanyang pinabagsak kanina. Masyadong maitim ang balat nito at iba rin ang hugis ng sungay nitong tila isang kawil sa pamingwit ang forma. Mas maputi rin iyon at mas malaki kumpara sa mayroon ang kaninang nakasagupa niya. Napansin din ni Beast na mas malaki at may magandang hubog ang katawan nito. Napakuyom nga agad si Beast ng kamao upang ihanda ang kanyang sarili. Ang kanyang silver aura naman ay patuloy rin na dumadaloy sa kanyang katawan na siyang nagpaliwanag sa paligid. Nakikita kong malakas ka, pero kagaya ng dalawa mong kasama, babagsak ka rin sa mga kamay ng hari. Seryosong wika ng malakas na torong iyon habang nakatingin kay Beast. Hindi nga napansin ni Beast na si Enma at Rhea ay wala na, habang si Luke ay kasalukuyan namang nakikipaglaban sa pinuno ng mga matatabang hipo. Isa rin ito sa malalakas na alagad ng hari at isa rin ang torong nasa harapan ni Beast. Sumugod ka. Wika ni Beast na tila hinamon pa ang hayop na iyon. Saglit tuloy nagdilim ang paningin ng malaking toro na iyon at pagkatapos ay umusok na nga ang ilong nito. Dito'y naglaho ito bigla kasabay ng pagkawala ng malakas na hangin mula sa kanina'y kinatatayuan nito. Si Beast naman ay agad na umalerto at mabilis niyang hinanap ang kalaban. Hindi naman ganoon kalaki ang espasyo nila dahil sa mga puno sa paligid, kaya agad niya itong makikita. Wala sa palibot niya ang toro, kaya si Beast ay agad na tumingin sa kanyang itaas at naroon nga ang kanyang kalaban na isang malakas na sipa patungo sa kanya ang gagawin. Pinapatawa mo ba ako? Ikaw pa ang may karapatang maghamon sa akin? Ibahin mo ako sa dalawang toro na tinalo mo, bata. Bulalas nito at isang malakas na sipa ang ibinigay nito habang nasa itaas ni Beast. Hindi ako atras. Bulalas ni Beast habang iniisip na kailangan niya ito upang masukat ang kanyang lakas habang siya ay may aura at upang mas lalo raw siyang lumakas gamit ito. Isinabay ni Beast doon ang kanyang kamao. Isang pataas na suntok nga ang kanyang binitawan laban sa mga paa ng toro na may matigas na tila batong talampakan. Nagtama iyon at ang kanyang kamao na agad namang pinagmulan ng isang malakas na impact na naramdaman ng lahat sa paligid. Ang hangin ay kumawala at doon ay isang puwersa ang biglang nagbuno sa hangin. Bumaon ang mga paa ni Beast sa kanyang kinatatayuan habang ang toro ay mas pinanggigilan ang kanyang paibabang sipa. Buong lakas niyang ibinaon sa lupa ang binata gamit iyon. Kumawala ang aura ni Beast ngunit ang kanyang kamao ay tinalo na ng malaking paa ng kalaban. Nasira noon ang kanyang opensang may kasamang depensa at direkta siyang tinamaan noon. Naramdaman ni Beast ang lakas noon sa kanyang katawan at doon ay wala na siyang nagawa kundi ang saluhin ng buo ito. Ibinaon siya ng taong toro na iyon sa lupa
Kasabay rin noon ay ang pagyanig ng paligid at ang pag-angat ng mga lupang nakapalibot sa binata. Isang pagtawa kaagad ang narinig mula sa toro matapos iyon. Inalis din niya ang kanyang paa sa nakadapang si Beast na kasalukuyang nakabaon ng buong katawan sa lupa. Nananatili siyang nakatayo sa tabi ng binata. Nakita niyang hindi nawawala ang liwanag na lumalabas sa katawan nito. Ibig sabihin lang daw noon ay hindi pa ito nawawala ng malay sa kabila ng kanyang ginawa. Malakas ka dahil nanatili kang may malay sa ginawa ko, pero winika ng toro na biglang ikinuyom ang kanyang kanang kamao. Pagkatapos ay agad niyang pinasundan ng suntok ang hindi pa bumabangong binata. Nayanig ang paligid dahil sa suntok ng toro patungo sa target nito. Ang lupa roon ay biglang nagkaroon ng pahabang bitak at ang hangin ay mabilis na umalpas matapos iyon. Pagkatapos ay nakangising itinaas nito ang kanyang kamao. Gusto niyang makita ang itsura ng binatang sinuntok niya matapos iyon. Pero wala na ito nang pagmasdan niya ang kaninang pwesto nito. Isang maliwanag na ilaw na lang ang biglang sumilaw sa kanyang mga mata sa tapat ng kanyang mukha. Naroon na pala ang binata na nagliliwanag pa rin ang silver aura. Nakakuyom na ang kamao nito at mula sa pwesto nito sa ere ay isang malakas na suntok na nababalutan ng aura ang binitawan nito patungo sa kanyang mukha. Hindi mo ako kaya. Bulalas naman ng toro na mabilis na isinangga ang kanyang dalawang malaki at malapad na mga bisig upang depensahan ng kanyang mukha. Sa pagtama ng kamao ni Beast doon ay siya naman pagkawala ng malakas na pwersa sa paligid na sinabayan pa ng malakas na pagkawala ng hangin. Napangiwi ang toro dahil doon. Tumatago sa mga bisig niya ang lakas noon at kung sa mukha siya nasuntok ay baka mawawalan kaagad siya ng malay dahil dito. Sa lakas nga ng binitawang suntok ni Beast ay nagawa niyang patarsin papalayo ang malaking toro na iyon. Ilang metro ang iniatras nito at ang kinatatayuan nito ay nakayod dahil sa pagbaon ng mga paa nito. Nang bumangga ang toro sa isang puno ay siya namang pagyanig ng paligid dahil sa pagkawasak at pagbagsak nito. Paanong may ganito kang lakas? Sambit ng toro na pinigilan na ang kanyang biglaang pag-atras gamit ang sariling lakas. Mariin niyang ibinaon sa lupa ang isa niyang mga paa at pagkatapos ay nilabanan ang puwersang nagpaatras sa kanya sa pamamagitan ng mabilis at todong paghakbang pasalungat sa puwersang dulot nito. Hiningal ang toro matapos iyon at ramdam niya ang pamamanhid ng kanyang mga bisig na makikitang nakalupaypay. Napangiwi siya dahil doon at pagkatapos ay seryosong pinagmasdan ang lalaking may nagliliwanag na aura. Naglalakad na nga ito palapit sa kanya. Hindi ako pwedeng matalo sa isang tulad mo. Hindi ito katanggap-tanggap. Inis na sabi ng toro na biglang umusok ang ilong dahil dito. Pinilit niyang iginalaw ang kanyang mga bisig na nanginginig pa rin dahil sa suntok na tumama rito. Napatingin siya sa kanyang harapan nang makitang naroon ang binata. Nakatingin ito sa kanya ng seryoso at tila wala itong pag-aalinlangan sa balak nitong gawin sa kanya. Niwala siyang maramdamang katiting na takot mula sa mga mata nito. Hindi ito natatakot sa kanya o sa alinmang hayop na nasa paligid nila ng oras na iyon. Hindi ko gusto ang tingin mo. Bulalas ng toro na mabilis at tumalon pa itaas. Ang isa niyang paa ay itinaas niya sa ere at pagkatapos ay seryoso niyang pinagmasdan ang binata sa kanyang ibaba. Tingnan ko ngayon kung makakaya mo ito, bata. Pagkasabi niya noon ay isang mabilis at paibabang sipa ang kanyang muling ginawa. Ngunit tiningala lang ito ni Beast. Nakita na niya ito kanina. Sa pagkakataong ito ay alam na niya ang lakas nito. Ang kanyang aura ay biglang nagliyab ng sandaling iyon. Kasabay noon ay ang pagkuyom niya sa kanyang kanang kamao. Kung kanina ay hindi niya nagawang pigilan ito, sa pagkakataong ito, bahagya na niyang niluwagan ang pagkakakuyom ng kanyang kamao at pagkatapos ay umikot doon ng kanyang aura. Ang hangin ay lumalakas at nang tatama na sa kanyang ulo ang malakas na sipang iyon, dito na isinuntok ni Beast pa itaas ang kanyang kamao, pinaiikutan ng silver niyang aura. Nagliwanag ang paligid at napapikit na lang ang toro nang makaramdam siya ng pagkabasag at pagkadurog sa kanyang makapal na paang may malabato sa tigas na talampakan. Ang liwanag naman ng aura ni Beast umalpas mula sa kagubatan at dumiretso ito sa kalangitan. Mula sa kanyang kamao, isang mabilis na pagbulusok ng kanyang puwersang may aura ang biglang kumawala.
Ang hangin ay umihip ng napakalakas dahil doon at ang kalahating bahagi ng katawan ng kalaban ay bumagsak sa lupa habang ang masagana nitong dugo ay dumaloy kaagad sa pinagbagsakan nito. Winasak ng suntok ni Beast ang kalahating katawan ng toro. Nalaglag sa ibaba ang itaas na bahagi nito. Humihinga pa rin iyon, ngunit makikita na ang paghihirap nito dahil sa itsura nito ng sandaling iyon. Paanong natalo ako ng isang tulad mo? Ito ang mahinang salitang lumabas mula sa bibig ng nakabulagtang toro. Nahihinga-hinga dahil sa pangangapos ng hangin sa kanyang katawan. Napatingin din siya sa binatang tumalo sa kanya. Naglalakad ito papalapit sa kanya. Huminto ito sa kanyang tabi at seryoso siyang pinagbasdan. Gusto kong makalaban ng hari ninyo. Saan ko siya makikita? Seryosong tanong ni Beast na ikinagulat ng nag-aagaw buhay ng toro. Kung wala siya sa sitwasyong ito ay baka tinawanan niya ito, ngunit wala siyang ibang nagawa kundi ang mapakinggan iyon. Hindi na rin niya kayang magsalita dahil kinakapos na siya sa paghinga. Nahihibang ka na kung gusto mong labanan ng hari. Ang lakas niya ay 10 beses na mas higit kaysa sa aming mga pinunong alagad niya. Kahit nagawa mo akong talunin, hindi iyan sapat upang matapatan mo ang kanyang lakas. Ito ang gustong sabihin ng toro. Ngunit dito'y unti-unti nang sumara ang kanyang mga mata sapagkat ang kanyang buhay ay kinuha na ni kamatayan. Nang makita ni Beast na patay na ang kanyang kalaban, ay iniwanan na niya ito at tumingin sa direksyon kung saan ay may bigla siyang naramdamang malakas na presensya. Hindi siya maaaring magkamali. Iyon ang hari ng mga hayop na nilalabanan nila ngayon. Dito'y hindi na nga siya nagdalawang isip. Nagsimula na siyang tumakbo upang puntahan ang pinagmumula noon. Wala na ni isang hayop ang pumigil sa kanya sapagkat matapos niyang matalo ang isang pinunong hayop, isang presensya ang naramdaman ng mga hayop na nakakita kay Beast. Nagtataglay rin ito ng isang presensyang pamilyar sa kanilang lahat. Ang presensya ng isang hari. Ang kwentong ito ay sinulat ko noong November 2020. Inspirasyon ko sa pagbuo nito ang mga anime na gaya ng Black Clover at My Hero Academia. Samahan ninyo akong mag-backread sa pamamagitan ng pag-upload ko rito sa YouTube channel. Nakalimutan ko na kasi ang ilang laman ng kwento. At upang maipagpatuloy ito ang naisipan kong gawin, ang i-upload ito rito.